Nahuli ni Cho Samdal ang kanyang kasintahan na nakikipaghalikan sa ibang babae, isang eksenang kayang sumira ng kahit sinong tao. Karaniwan, haharapin mo ang kabit o ilalantad ang katotohanan. Pero hindi si Samdal. Bilang isang kilalang photographer na may higit 15 taong karanasan, mas pinili niyang panatilihin ang kanyang dignidad at karera. Ngunit huwag magkamali, hindi niya kailanman palalampasin ang pagtataksil ng kanyang kasintahan na si Cheon Chonggi. Kinaumagahan, nagdala si Samdal ng isang kahon ng panis na kimchi sa kumpanya ng kanyang kasintahan. Ito ang paborito nitong ulam. Malamig niya itong itinapon kay Chonggi, na ikinagulat ng lahat ng tao sa paligid. Inamin ni Samdal sa kanya na alam na niya ang lahat. Tatapusin niya ang relasyon bilang siya ang nagpasimula ng paghihiwalay, hindi bilang taong pinagtaksilan. Umalis si Samdal na parang walang nangyari, nakangiti pa rin, ngunit sa loob ay puno ng sama ng loob. Makalipas ang ilang sandali, tumawag ang kanyang nakatatandang kapatid na si Cho Jindal upang tanungin ang tungkol sa kahon ng kimchi. Sinabi ni Samdal na itinapon niya ito sa basurahan dahil expired na. Sa mga sumunod na araw, bumalik sa normal ang kanyang buhay. Matapos ang hiwalayan, lalo pang umunlad ang kanyang karera. Dumami ang kanyang advertising contracts, at mas maraming artista ang gustong makipagtulungan sa kanya. Hindi nagtagal, magdaraos pa siya ng isang eksibisyon sa isang magasin sa Paris, kung saan ikukwento niya ang kanyang 15 taong karera sa pamamagitan ng mga larawan. Ngunit maya-maya, nagsimula siyang mag-alala. Sa isang hapunan kasama ang mga miyembro ng grupo, tinanong siya ng lahat tungkol sa chismis na niloko siya ng kanyang kasintahan. Agad niyang inamin na totoo iyon. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa pagbuhos ng panis na kimchi sa ulo nito. Masaya ang lahat dahil iyon ang nararapat sa kaawa-awang kasintahan. Ngunit hindi iyon ganoon ang iniisip ng kanyang assistant na si Bang Yunju. Tahimik siyang umalis nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Inisip ni Samdal na baka ayaw lang sa kanya ng kanyang assistant dahil medyo mahigpit siya rito sa trabaho. Ngunit hindi niya alam na may isa pang malaking lihim sa likod ng lahat ng ito. Matapos kumain at uminom ang lahat, masaya silang nagpaalam at umuwi. Doon, hindi inaasahang nakatanggap si Samdal ng mensahe mula kay Yunju. Ikinagulat niya ang nilalaman nito. Nang tingnan niya ang hair clip ni Yunju mula sa likuran, agad niyang nakilala ang batang babae noong gabing iyon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang babaeng kinakaharap ng kanyang kasintahan ay ang kanyang assistant na palaging nasa tabi niya. Nagpadala si Yunju ng isang intimate na larawan nila upang aminin ang relasyon. Inamin pa niya na naakit siya rito. Ang layunin niya sa paggawa nito ay upang maghiganti kay Samdal dahil pakiramdam niya ay tinatrato lamang siya bilang isang apprentice. Hindi sapat ang tiwala ni Samdal sa kanyang mga assistant upang bigyan sila ng mahahalagang gawain, ngunit sa katotohanan, ang kahigpitan niya ay para matulungan si Yunju na mapabuti. Dahil 8 taon ding naging assistant si Samdal tulad ni Yunju, alam niyang hindi pa handa si Yunju sa mahahalagang responsibilidad. Sinabi ni Samdal na hindi na mahalaga sa kanya ang lalaking iyon. Medyo nagulat lamang siya na si Yunju ang pangatlong partido. Pinayuhan niya si Yunju na maghanda ng mabuti para sa nalalapit na eksibisyon. Tungkol sa relasyon nito sa likod niya, sinabi niyang wala na siyang pakialam. Sa panlabas, mukhang malakas si Samdal, ngunit sa loob ay iba ang kanyang nararamdaman. Hinanap niya ang kaginhawahan sa isang bar upang ilabas ang kanyang galit. Sa sandaling iyon, paano siya hindi magmamalasakit? Ang 2 taong ito ang pinakamalapit sa kanya, ngunit lihim pala ang lahat. Uminom siya ng todo hanggang sa mawalan ng malay. Kinaumagahan, nakatanggap si Samdal ng nakakagulat na balita. Iniulat ng istasyon ng telebisyon na ang kanyang assistant ay nagtangkang wakasan ang sariling buhay noong nakaraang gabi. Mabuti na lamang at dumating ang mga pulis sa tamang oras. Inamin ni Yunju na ginawa niya yon dahil pinahihirapan siya ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Partikular pa niyang pinangalanan si Samdal bilang pangunahing dahilan. Matapos ang insidente, nagtungo ang mga reporter sa lugar ng trabaho ni Samdal upang malaman ang higit pa. Kumalat sa lahat ng dako ang balita tungkol sa umano'y pang-aabuso niya sa kapangyarihan at pagmamalupit sa kanyang assistant. Dahil dito, naglakas loob lamang si Samdal na magtago sa bahay. Hindi siya pumasok sa kumpanya. Maraming mamamahayag ang tumawag sa kanya upang magtanong, ngunit agad niyang itinanggi ang mga paratang. Maraming kumpanya ng advertising ang nagsimulang kanselahin ang kanilang mga kontrata sa kanya. Bagamat sinubukan ng kanyang panig na ipaliwanag na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan, umatras pa rin ang mga ito dahil sa galit ng publiko. Kinansela rin ng Paris Magazine ang kanyang eksibisyon dahil tumanggi si model na si Kim Tae-hee na lumabas sa kanyang mga larawan. Sa mga sandaling iyon, tila bumagsak ang mundo ni Samdal. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nasira ng mga gawa-gawang kwento. Samantala, si Chu Yongpil, isang meteorologist sa Jeju Island, ay ang unang pag-ibig ni Samdal noong nasa probinsya pa siya. Gusto niyang manirahan at magtrabaho sa mapayapang lugar na iyon. Hindi lamang iyon ang lugar kung saan siya ipinanganak, kundi puno rin iyon ng masasaya at malulungkot na alaala nila ni Samdal. Nang araw na iyon, pumunta si Samdal sa ospital kung saan ginagamot si Yunju upang ipaliwanag ang lahat sa mga reporter. Ngunit tumanggi si Yunju na makita siya. Sa kabila ng pagsusumamo at pagmamakaawa ni Samdal, umuwi siya ng walang pag-asa dahil ayaw siyang pakinggan ng press. Nais lamang nilang samantalahin ang problema ng isang kilalang tao. Galit na galit ang kanyang nakatatandang kapatid na si Jindal. Sinabi nitong gusto niyang malaman ang address ni Yunju para bugbugin ito, ngunit ayaw ni Samdal na gawin yon. Bukod sa sitwasyon ni Samdal, binanggit din ng press ang pribadong buhay ni Jindal, kabilang ang kanyang diborsyo. Nadamay din ang bunsong kapatid na si Cho Haidal, na isang solong ina ng 9 na taong gulang na si Cha Hayol, na hindi pa rin kilala ang ama.
Sa mga sandaling iyon, maraming reporter ang pumunta sa bahay ni Samdal. Sinubukan ng tatlong magkakapatid na magtago, ngunit hindi nila alam kung saan pupunta sa masikip na lungsod. Iisa lamang ang kanilang mapupuntahan, ang kanilang bayan. Ngunit ayaw nilang bumalik doon, pati na rin ang kanilang mga magulang. Ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Ang balita tungkol sa umano'y pang-aabuso ni Samdal ay kumalat sa mga pahayagan. Nalaman din ito ni Yongpil. Dahil dito, nagbago ang kanyang isip at nais niyang pumunta sa Seoul upang magtrabaho, kahit na dati niya itong tinanggihan. Binisita niya ang art gallery ni Samdal at tiningnan ang lahat ng larawang kinunan nito sa loob ng 15 taon. Siya ang naging una at huling bisita bago kanselahin ang eksibisyon. Humingi pa siya ng autograph book upang ipaalam kay Samdal na may sumuporta pa rin sa kanya. Umuwi ang tatlong magkakapatid sa kanilang bahay na ikinagulat ng kanilang mga magulang na sina Go Mija at Cho Pansik. Itinago nila ang lahat upang hindi mag-alala ang kanilang mga magulang, kaya naghinala si Mija. Dahil sa kanilang abalang buhay, bihira silang makauwi, kaya kakaiba ang biglaang pagbisita. Ipinagtanggol ni Pansik ang kanyang mga anak, sinasabing umuwi lamang sila upang magpahinga. Sumang-ayon ang tatlong magkakapatid at sinabing namimiss nila ang kanilang mga magulang. Ngunit hindi nila maloloko ang kanilang mga magulang dahil sa dami ng kanilang bagahe. Natakot si Mija sa biglaang pagdating nila dahil kadalasan ay may masamang nangyayari kapag ganito. Naalala niya ang nakaraan noong umuwi si Haidal dahil sa pagbubuntis at hindi ito tinanggap at nang umuwi si Jindal upang ipahayag ang kanyang diborsyo. Ngayon, sigurado si Mija na may nangyari na naman. Tinanong niya ang kanyang mga anak ngunit walang sumagot. Kalaunan, ipinahiwatig ng dalawa sa kanilang ama na si Samdal ang may problema. Sa huli, sinabi rin nila ang lahat. Labis na nagulat at nag-alala si Pansik para kay Samdal. Pinayuhan niya ang kanyang mga anak na huwag sabihin sa kanilang ina upang hindi ito mabigla. Itinago rin niya ang katotohanang may sakit si Mija. Nang gabing iyon, habang pauwi si Yongpil, may naghagi sa kanya ng lata ng beer. Naisip niya kung anong klaseng tao ang gumagawa ng ganoon. Sa loob ng bahay, nag-inuman ang tatlong magkakapatid upang malunod ang kanilang kalungkutan. Galit pa rin si Samdal sa mga maling balitang kumakalat. Alam din ng mga kapitbahay ang sitwasyon ni Samdal. Naawa sila kay Mija dahil ang atomic trio ng Samdalri ay kilalang magulo. Nang makita ni Jongtae ang isang empleyado na kumikilos ng ganoon, natakot siyang baka mangyari rin sa kanya ang sitwasyon ni Samdal, kaya agad niya itong tinanggal. Nagtaka ang empleyado kung ano ang ibig sabihin ng Samdalri's atomic trio. Noong bata pa sina Samdal at Jindal, kilala sila sa pagiging matapang. Si Jindal ay nakipagsuntukan pa sa mga lalaking estudyante, at kahit ang guro ay natakot kay Samdal nang palihim nitong basahin ang talaarawan nito. Minsan, may matandang lalaki na nagbigay ng pera kay Haidal upang bumili ng alak, ngunit agad niya itong inireport sa pulisya, na labis ikinabahala ng matanda. Dahil dito, kinatakutan sila ng buong kapitbahayan at tinawag silang atomic trio ng Samdalri. Kinaumagahan, nagulat si Mija nang makita ang tambak ng mga bote ng beer sa bahay at agad niyang ginising si Samdal upang pagalitan ito. Samantala, naghahanda si Yongpil ng almusal para sa kanyang ama na si Cho Sang-tae. Ang kanyang pamilya ay binubuo lamang nilang dalawa dahil pumanaw na ang kanyang ina. Araw-araw siyang pinipilit ng kanyang ama na magpakasal, ngunit tumatanggi siya dahil tila hindi pa niya nakakalimutan ang kanyang unang pag-ibig. Ayaw ni Mija na sumama si Samdal sa hardin dahil natatakot siyang isipin ng mga kapitbahay na bumalik ito dahil sa kabiguan. Natatakot din siyang magkita sina Samdal at Yongpil, kaya pinanatili niya si Samdal sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Yongpil sa kanilang bahay. Nang marinig ni Samdal ang kanyang boses, nagpanik siya at tumakbo papunta sa kanyang silid at isinara ang pinto. Nakita ni Yongpil ang isang taong dumaan at inakala niyang si Mija yon. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ni Jin, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Sa sandaling iyon, aksidenteng naipit ang tali ng pantalon ni Samdal. Sinubukan niya itong ayusin, ngunit hindi niya magawa. Samantala, nagalit si Yongpil dahil alam niyang may tao sa loob, ngunit nanatiling tahimik ang nasa silid. Nang makita ni Yongpil ang gulong ginawa ng taong nasa loob ng silid, inakala niyang magnanakaw ito, kaya tinawagan niya ang kanyang kapitbahay para humingi ng tulong. Nang marinig ito ni Wang Kyungtae, kumuha siya ng walis at sumugod sa bahay ni Samdal. Kasabay nito, natagpuan ni Yongpil ang susi at tumakbo para buksan ang pinto, ngunit hindi siya pinayagan ni Samdal. Nag-away sila pabalik-balik habang hinihila ang drawstring ni Samdal. Ni isa sa kanila ay hindi sumuko. Sa wakas, hindi na ito napigilan ni Samdal at bumitaw. Nang makita ni Yongpil ang mukha ni Samdal, lubos siyang nagulat. Naalala niya ang kanilang mga alaala, pati na rin ang taong nagdulot sa kanya ng pinakamaraming sakit sa paglipas ng mga taon. Maya-maya, nakarating na si Kyungtae sa pintuan. Kinabahan si Samdal dahil hindi pa siya handang makipagkita sa kanila. Mabilis na hinila ni Yongpil ang kurtina para takpan si Samdal at protektahan siya. Ipinaliwanag niya sa dalawa na tumakas ang magnanakaw. Nang makaalis na sila, bumalik si Yongpil kay Samdal. Sinubukan niya itong pasayahin, ngunit naisip niya ang kanyang mga kilos at napagtanto kung gaano yon kakaiba. Pagkatapos, tahimik na umalis si Yongpil habang nahihiya pa rin. Nang gabing iyon, nagpunta si Samdal sa dalampasigan para uminom ng beer at malunod ang kanyang kalungkutan. Labis siyang nalungkot sa mga artikulong isinulat tungkol sa kanya nitong mga nakaraang araw. Nagpadala siya ng maraming mensahe kay Bang Eunju, ngunit hindi ito sumasagot. Sa sobrang desperasyon, uminom siya ng maraming beer hanggang sa medyo malasing. Samantala, nakikipag-usap si Go Mija sa kanyang mga kapitbahay.
Alam na nila ang lahat tungkol kay Samdal, samantalang hindi pa alam ni Midya ang kalagayan ng kanyang anak. Labis siyang nagulat sa sinabi ng lahat sa kanya. Lasing na si Samdal. Dahan-dahan siyang lumapit sa dalampasigan. Nang makita ni Yongpil na malapit na siyang mahulog, hinawakan niya ang kamay nito, ngunit hindi sinasadyang nahulog siya sa malalim na dagat. Sa sandaling iyon, naalala ni Samdal ang isang alaala mula sa nakaraan. Noon, si Yongpil ay nasa katulad na sitwasyon. Takot na takot si Samdal, kaya nang hindi nag-isip, tumalon siya sa tubig para iligtas ito. Dahan-dahan siyang lumulubog sa malalim na dagat, ngunit mabilis siyang hinila ni Yongpil pabalik sa dalampasigan. Gayunman, nakalunok siya ng maraming tubig. Sa puntong iyon, hindi lamang takot si Yongpil sa tubig, nahihiya rin siya sa harap ni Samdal. Kaya sinabi niya kay Samdal na umuwi muna at iwan siya mag-isa. Ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata, naroon pa rin si Samdal at tinutokso siya. Dahil dito, lalo pang napahiya si Yongpil. Sa pag-uwi, sinabi ni Samdal na hindi siya bumalik dahil sa kabiguan. Bumalik lang siya dahil miss na niya ang kanyang pamilya. Ngunit kilalang kilala ni Yongpil si Samdal. Pagdating niya sa bahay, hindi makatulog si Samdal. Tiningnan niya ang bahay ni Yongpil at nakita niyang bukas pa rin ang ilaw sa silid nito. Naalala niya ang magagandang alaala nila noon. Magkasama sila mula pagkabata at lumaking magkasama hanggang sa kasalukuyan. Kinaumagahan, nirepaso ni Yongpil ang kaso ni Samdal. Mahigpit siyang binabatikos ngayon ng mga netizen, kaya naintindihan ni Yongpil ang nararamdaman niya sa sandaling iyon. Hindi na maitatago magpakailanman ang balita ng pagbabalik ni Samdal sa nayon. Alam na ito ng lahat sa probinsya. Alam na rin ito ng kanyang ina, ngunit pinili niyang manahimik dahil alam niyang ang pagsasabi ng anumang bagay ay hindi makalulutas ng problema at lalo lamang magpapagalit kay Samdal. Nang mabalitaan ng dalawang matandang kaibigan na bumalik na si Samdal, agad silang nagtungo sa bahay nito. Paulit-ulit nila siyang tinawag mula sa labas, ngunit hindi naglakas loob si Samdal na magsalita. Wala siyang lakas ng loob na harapin ang lahat. Habang pauwi, ibinalita ng dalawang kaibigan ang tungkol kay Samdal sa isang mayamang binata sa kapitbahayan. Agad na minaneho ni Buo Sangdo ang kanyang mamahaling kotse papunta sa bahay ni Samdal. Tuwang-tuwa siya nang makita siya dahil ilang taon na silang walang komunikasyon. Noong school days nila, crush ni Sangdo si Samdal, ngunit hindi niya kailanman ipinagtapat ang kanyang nararamdaman. Gayunman, hindi pa handa si Samdal na kausapin si Sangdo, kaya tuso niya itong pinaalis nang hindi nagbibigay ng dahilan. Nang gabing iyon, tahimik na lumabas si Samdal para bumili ng beer. Bigla niyang narinig ang mga kapitbahay na nag-uusap tungkol sa kanya. Ang ilan ay nagsasalita ng masama tungkol sa kanya, habang ang iba ay hindi makapaniwalang gagawin niya ang ganoong bagay sa isang subordinate. Nang marinig ni Samdal ang mga salitang iyon, hindi na niya nagawang harapin ang kanyang mga kapitbahay. Tahimik siyang umuwi. Ngunit kahit saan pumunta si Samdal, naririnig niya ang mga taong nagsasalita tungkol sa kanya. Hindi sila naawa sa kanya, bagkus ay naawa sila sa kanyang ina. Matapos ang mga insidente kina Cho Jindal at Cho Haidal, ngayon ay nadadamay na naman ang kanyang ina dahil sa kalagayan ni Samdal. Nang marinig ito, lalo pang napahiya si Samdal. Habang iniisip ni Samdal ang lahat, biglang lumitaw si Yongpil. Pinayuhan niya itong harapin ang lahat at huwag gumawa ng hangal na bagay tulad ng ginawa niya kagabi. Ipinaliwanag ni Samdal na hindi niya balak wakasan ang kanyang buhay kagabi. Lasing lang siya at natisod. Nakaramdam ng ginhawa si Yongpil nang marinig ito. Akala niya ay hindi kayang sumuko ng ganoon kadali ang isang taong tulad niya. Hindi nagtagal, inanyayahan ni Yongpil si Samdal na uminom kasama ang ilang kaibigan mula sa kapitbahayan. Naroon si Sangdo at ang dalawa pang iba. Pagdating ni Samdal, narinig niya si Kyungtae na nagsasalita tungkol sa kanyang kabiguan at pagbabalik. Galit na galit si Samdal. Ipinaliwanag niya na ilang araw lang siyang mananatili at aalis din sa lalong madaling panahon. Hindi siya nabigo tulad ng iniisip ng lahat. Pagkatapos ay nagmamadaling umalis si Samdal na labis ang galit. Hinabol siya ng lahat upang pakalmahin. Doon, pinagsabihan niya silang lahat. Sinabi niya na kung tunay silang kaibigan niya, hindi sila dapat nakatuon sa kanyang kabiguan. Sa halip, dapat nilang imbestigahan kung may nagtangkang wakasan ang sariling buhay dahil sa kanya. Umiiyak si Samdal habang ibinubuhos ang kanyang saloobin. Sinabi niyang tunay siyang inosente. Wala siyang ginawa sa mga sinasabi ng mga pahayagan tungkol sa kanya. Pagkatapos, bumalik siya sa mesa ng inuman, ngunit mag-isa siyang uminom. Ang iba ay nag-inat at dumistansya dahil lasing na si Samdal. Hindi nila mahulaan kung ano ang susunod niyang gagawin. Maya-maya, nawalan siya ng malay at nagmadali ang lahat upang tulungan siya. Kinaumagahan, nang magising si Samdal, hindi na niya maalala kung paano siya nakauwi. Ipinaliwanag niya sa kanyang ina na gawa-gawa lamang ang lahat ng isinulat ng mga pahayagan. Ngayon lang siya nakagawa ng mga bagay na nakakahiya. Nagtaka si Midya kung bakit hindi niya ito hinarap at sa halip ay tumakas siya. Pagkatapos, sinabi ni Midya na gusto niyang sumama sa kanyang anak upang ipaliwanag ang lahat sa lahat. Ngunit naniniwala si Samdal na walang makikinig sa kanyang paliwanag. Kahit gaano pa niya ipaliwanag ang kanyang panig, hindi sila maniniwala sa kanya. Sinabi ni Samdal na sinubukan na niya ang lahat, ngunit wala siyang nagawa. Kaya bumalik siya roon dahil naniniwala siyang ang pamilya lamang niya ang maniniwala sa sinabi niya. Samantala, isinumpa ng mga kasamahan ni Samdal si Eunju. Matapos ang ginawa ni Eunju kay Samdal, naglakas loob pa rin itong magtrabaho roon. Ngunit wala namang pakialam si Eunju sa sinabi nila. Nakita niya ang isang panyo sa drawer ng desk at tahimik niya itong kinuha. Sa labas, hinihintay ni Cheon Changgi, ang dating kasintahan ni Samdal, si Eunju.
Dinala niya ang mga gamit nito at sabay silang umuwi. Sa araw na yon, biglang dinala ni Midja si Samdal upang makipagkita sa ilang kapitbahay. Gusto niyang ipaliwanag ng kanyang anak ang lahat ng malinaw. Dahil mahiyain pa rin si Samdal, ang kanyang ina ang nagsalita para sa kanya. Muling pinatunayan ni Midja na hindi inabuso ng kanyang anak ang kanyang kapangyarihan o minaltrato ang kanyang mga subordinate. Maging ang pagtataksil kay Samdal ay inihayag ng kanyang ina. Ang nakakagulat ay ang babaeng nag-akusa kay Samdal ng pang-aabuso sa kapangyarihan ay siya ring taong nagtaksil sa kanya. Nagulat si Samdal at ang iba pa nang marinig ito. Mula noon, nagsimulang magsismisan ang mga tao tungkol sa buhay pag-ibig ni Samdal. Kahit saan siya pumunta, naririnig niya ang usapan ng mga tao tungkol sa kanya. Naawa sila kay Samdal dahil pinagtaksilan siya ng kanyang kasintahan. Samantala, tinawagan ni Changgi si Samdal, ngunit ang telepono ni Samdal ay nasa bulsa ni Yongpil. Naiwan niya ito sa kanya dahil lasing siya kahapon. Lumabas si Yongpil upang sagutin ang tawag, ngunit wala siyang sinabi. Sa kabilang linya, gustong malaman ni Changgi kung nasaan si Samdal. Humingi siya ng tulong dahil dumagsa ang mga reporter sa kanyang bahay. Gusto ni Changgi na bumalik si Samdal at humingi ng paumanhin sa harap ng lahat. Lalo pang nagalit si Yongpil nang marinig ito. Tinanong niya kung bakit kailangang humingi ng paumanhin si Samdal. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag. Nang gabing iyon, kinailangan ni Samdal na pumunta kay Yongpil upang kunin ang kanyang telepono. Doon, tinanong ni Yongpil kung ang lalaking tumawag ay kasintahan ni Samdal. Inamin ito ni Samdal. Nagsinungaling pa siya at sinabing mabait na tao si Changgi. Natuwa si Yongpil dahil hindi pa niya alam ang tungkol sa pagtataksil ng dating kasintahan ni Samdal. Pag-uwi ni Samdal, pinagalitan siya ni Jindal dahil inamin niyang boyfriend niya pa rin ito. Sinabi ni Samdal na wala siyang ibang pagpipilian sa oras na yon. Hindi niya masabi kay Yongpil ang tungkol sa pagtataksil ng kanyang dating kasintahan. Ngunit sinabi ni Jindal na alam ng lahat sa kapitbahayan ang tungkol sa pagtataksil nito, kaya malalaman din iyon ni Yongpil sa lalong madaling panahon. Nakaramdam ng matinding sakit ng ulo si Samdal sa pag-isip nito. Samantala, nagtataka pa rin si Yongpil tungkol kay Changgi. Matapos marinig ang sinabi nito sa telepono, kumbinsido siyang hindi ito mabuting tao. Kinaumagahan, pinilit ni Midja ang kanyang 3 anak na babae na pumunta sa dalampasigan para magtrabaho. Bagamat ayaw nilang makita ang lahat, wala silang ibang pagpipilian. Pagkarating ng 3, pinag-uusapan na sila ng lahat. Hindi nagtagal, nakipagkita si Yongpil kay Samdal upang tanungin siya tungkol sa kanyang kasintahan. Gusto niyang malaman kung mabait ba si Changgi kay Samdal. Nagsinungaling si Samdal at sinabing napakabait ni Changgi, palagi siyang pinoprotektahan at pinagkakatiwalaan anuman ang mangyari. Ngunit malinaw na hindi makapaniwala si Yongpil doon. Hindi niya makalimutan ang sinabi ni Changgi sa telepono. Naalala ni Samdal ang nangyari ilang taon na ang nakaraan. Si Yongpil ang unang nakipaghiwalay sa kanya. Nang araw na yon, labis siyang nalungkot at ayaw niyang iwan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang itong nagpaalam. Sa pag-isip nito, galit na galit si Samdal. Inihagis niya ang damong dagat sa mukha ni Yongpil at gumanti ito ng walang pag-atubili. Naghagisan sila pabalik-balik na ikinagulat ng lahat. Tumigil lamang sila nang dumating si Midja. Galit na umalis si Midja at umuwi nang hindi nagsasalita. Habang naglalakad pa uwi, nakasalubong niya ang ama ni Yongpil na si Cho Sang-tae. Malumanay siyang yumuko, ngunit hindi man lang nito ibinalik ang kanyang pagbati. Malinaw na may problema ang dalawang pamilya tungkol kina Samdal at Yongpil. Samantala, nagtatalo pa rin sina Samdal at Yongpil kung sino ang unang nakipaghiwalay kanino. Ayaw ni Samdal na isipin ng mga taga-baryo na siya ang nagpasimula ng paghihiwalay, ngunit para kay Yongpil, hindi na yon mahalaga. Naniniwala siya na hindi si Samdal ang uri ng taong nang-aapi ng kanyang mga subordinate, gaya ng sinasabi ng mga pahayagan. Hindi niya ito direktang tinanong dahil palagi siyang nagtitiwala sa kanya. Nang bumalik si Yongpil sa convenience store, hindi niya inaasahang marinig ang dalawang kaibigan na nag-uusap tungkol sa paghihiwalay ni Samdal sa kanyang kasintahan at sa pagtataksil nito. Matapos pag-isipan ng lahat, naniwala si Yongpil na totoo ito. Kasabay nito, tumawag si Samdal at nais siyang makita. Agad siyang pumunta sa tagpuan. Pagdating niya, agad niyang pinagsabihan si Samdal dahil sinagot nito ang tawag ni Cheon Changgi kahapon. Sinabi ni Yongpil na pinagsisisihan niya yon. Dahil alam na ni Yongpil ang lahat, inamin ni Samdal na kasinungalingan ang lahat ng sinabi niya tungkol kay Changgi. Ginawa niya yon dahil nahihiya siya sa harap ni Yongpil. Palagi niyang sinisisi ang sarili dahil hindi siya nakahanap ng mas mabuting lalaki kaysa kay Yongpil. Pagkatapos, umalis si Samdal at iniwan si Yongpil na mag-isa. Sinundan siya ni Yongpil pauwi at sinabi na hindi niya kailangang mahiya sa isang taksil dahil hindi siya ang traidor, biktima lamang siya. Ngunit hindi nahihiya si Samdal sa harap ng lahat, kay Yongpil lamang siya nahihiya. Pagbalik ni Samdal sa kanyang silid, nakita niya ang isang bag ng gamot sa mesa. Naalala niya si Yongpil noong mga nakaraang taon, tuwing may sakit siya, ito ang nagdadala ng gamot para sa kanya. Si Yongpil ang taong pinaka-nakakaunawa sa kanya. Sa kabilang kalsada, binuksan ni Yongpil ang bintana upang tingnan ang silid ni Samdal, ngunit nang makita niya ang larawan ni Go Midja, agad siyang tumalikod. Nang araw na yon, nakita ni Samdal ang isang Lamborghini sa kalsada ng Nayon at nagulat siya nang malaman na pag-aari ito ni Buo Sangdo. Hindi nagtagal, isinama siya ni Sangdo sa pagmamaneho sa dalampasigan. Tuwang-tuwa siya dahil unang beses niyang makasakay sa ganoong mahal na kotse. Dumating si Samdal upang magdala ng beer para sa kanyang kapatid na si Cho Jindal, ngunit matagal na siyang naghihintay kaya nawalan na ito ng gana.
Nang makita ni Jindal ang kotse, agad siyang nabighani at sumakay, saka sinabihan si Sangdo na ihatid siya pauwi. Naiwan si Samdal na mag-isa sa dalampasigan at napilitan siyang uminom ng lahat ng beer. Kasabay nito, dumaan si Yongpil. Nahiya pa rin si Samdal kaya umiwas siya. Alam ni Yongpil na siya ang dahilan ng hiya nito, kaya pinayuhan niya itong huwag kumilos ng ganoon. Dahil magkasama silang lumaki, naniniwala si Yongpil na siya ang pinaka nakakaunawa kay Samdal, ngunit hindi ito sang-ayon. Sinabi niya na matapos ang kanilang paghihiwalay, wala nang alam si Yongpil tungkol sa kanyang buhay. Ngunit iba ang katotohanan. Matapos silang maghiwalay, lihim na sinusubaybayan ni Yongpil ang buhay ni Samdal sa pamamagitan ng mga artikulo at social media. Hindi niya ito kailanman sinabi kahit kanino. Noong araw na yon, isang reporter ang lihim na pumunta sa bahay ni Samdal upang idokumento ang kanyang buhay. Sakto namang dumating si Yongpil at pinigilan siya. Tinawag ng reporter mula sa labas ang pangalan ni Samdal, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Habang malapit nang magtalo sina Yongpil at ang lalaking reporter, dumating din si Sangdo. Nang makita ng reporter ang galit ni Yongpil, umalis siya. Sa loob ng bahay, takot na takot pa rin si Samdal dahil nakita niya ang mga taong gumagawa ng mga kwento tungkol sa kanya. Huminto ang lalaking reporter sa tindahan ni Kyungtae para uminom. Doon, patuloy niyang tinanong ang lahat tungkol kay Samdal. Agad nilang napagtanto na may masamang intensyon ang lalaking ito. Kaya nagsinungaling sina Kyungtae at Sumin at sinabing hindi pa umuwi si Samdal. Pagkatapos, inilabas ng reporter ang litratong kuha niya kay Samdal para patunayan ang kanyang sinabi. Nang makita ito ni Kyungtae, inagaw niya ang kamera at itinapon ito. Nakipagtulungan din si Sumin at tinapakan ang memory card para sirain ito. Hindi nagtagal, nagtungo ang tatlong lalaki sa istasyon ng pulisya upang makipagtulungan. Nang malaman ni Yongpil ang sitwasyon, agad siyang dumating upang tulungan ang kanyang dalawang kaibigan. Kumpiyansa niyang sinabi na babayaran niya ang reporter ng bagong kamera. Ngunit nang malaman nilang nagkakahalaga ito ng 8 milyong won, natakot silang tatlo. Ang tanging pagpipilian nila ay tawagan si Sangdo upang ayusin ang problema. Dumating si Sangdo at naghagis ng isang bunto ng pera sa mesa. Ibinigay ni Yongpil ang pera sa reporter at binalaan siyang huwag nang bumalik. Ngunit hindi pa handang palampasin iyon ng reporter. Nagbanta siyang magsusulat ng artikulo tungkol sa mga taong nagtangkang manakit sa kanya. Sa labas, narinig ni Samdal ang lahat. Wala siyang choice kundi makialam. Hindi niya kayang hayaang lumala pa ang sitwasyon. Iniulat din ni Samdal sa pulisya na may pumasok sa bahay niya noong umagang iyon, sumilip sa kanyang mailbox at kumuha ng mga larawan ng kanyang katawan. Sapat ang salaysay ni Samdal upang mapanagot ang reporter sa paglabag sa privacy at panliligalig, ngunit hindi pa rin ito umamin. Gusto niyang makita ang ebidensya. Itinuro ni Samdal ang dashcam ng kotse ni Sangdo. Sa puntong iyon, natahimik ang reporter. Matapos ang insidente, lumabas ang grupo upang mag-inuman at magdiwang. Naalis nila ang reporter at naiwasan nilang magbayad ng kahit anong kabayaran para sa kamera. Doon, ibinuhos ni Kyungtae ang kanyang damdamin kay Samdal. Siya at ang iba pa ay hindi kailanman umasang mabibigo siya. Ikinuwento niya na mula pa noong unang araw na sinimulan ni Samdal ang kanyang karera, sinusubaybayan na nila siya sa telebisyon. Ipinakita pa ni Kyungtae ang mga artikulong naisulat tungkol kay Samdal. Noong araw na binuksan ni Samdal ang kanyang opisina, inihanda ni Sangdo ang pinakamalaking baukwet sa shop para ibigay sa kanya. Masaya ang lahat na makita si Samdal na nagiging mas matagumpay. Nang makita ni Samdal ang mga luha ni Kyungtae, umiyak din siya. Lumaki silang magkasama sa mahirap na nayon ng mga mangingisda, kaya lubos nilang naiintindihan ang isa't isa. Dahil nagtatrabaho si Yongpil sa Regional Meteorological and Hydrological Center, naobserbahan niya ang lahat sa pamamagitan ng mga kamera. Kaya palagi siyang naroon para kay Samdal sa tamang oras. Palihim niyang sinusubaybayan ang bawat kilos niya. Tuwing nakikita ni Yongpil na malungkot si Samdal, lagi niyang gustong siya ang unang taong mapagsasabihan nito. Isang araw, nakatingin si Samdal sa dagat nang biglang umulan. Mabuti na lang at dumating si Sangdo na may dalang payong upang protektahan siya. Nang makita ito ni Yongpil, hindi na siya mapakali. Agad siyang pumunta sa kanya. Alam niyang may damdamin din si Sangdo kay Samdal. Ibinigay ni Yongpil ang sarili niyang payong para makauwi si Samdal. Ayaw niyang makita siyang masyadong malapit kay Sangdo. Samantala, ginagawa ng kanyang mga kasamahan ang lahat upang linisin ang pangalan ni Samdal, ngunit ayaw tumestigo ng mga taong hinihinga nila ng tulong. Doon din nila natuklasan ang isang nakakagulat na katotohanan. Dumating si Hanju sa opisina noong nakaraang araw upang nakawin ang proyekto ni Samdal. Hindi nila akalaing magiging ganoon siya kasama. Agad na ipinaalam ni Miran kay Samdal ang tungkol dito. Ipinaliwanag ni Miran na ginawa ito ni Hanju upang pabagsakin si Samdal. Nang malaman ito ni Samdal, hindi niya ito matiis. Hiniling ni Samdal kay Sangdo na ihatid siya sa airport upang pumunta sa Seoul. Ngunit biglang nasira ang kotse ni Sangdo sa mahalagang sandaling iyon, kaya kinailangan nilang gamitin ang kotse ni Yongpil papuntang airport. Pagdating nila, parehong gustong samahan ng dalawang lalaki si Samdal papunta sa lungsod dahil hindi nila siya kayang pabayaan ng mag-isa sa ganitong sitwasyon. Samantala, ipinapakita ni Hanju sa mga investor ang proyektong ninakaw niya kay Samdal. Matapos marinig ito, humanga ang lahat ng investor. Maya-maya, kumpiyansang pumasok si Samdal na ikinagulat ng lahat, ngunit nanatiling kalmado si Hanju. Alam ni Chonggi na ninakaw ni Hanju ang proyekto ni Samdal, ngunit sinubukan pa rin niyang ipagtanggol ang bago niyang kasintahan. Hindi nagtagal, sinabi ni Samdal na gusto niyang kausapin ng pribado si Hanju. Ipinakita ni Samdal ang video recording ni Hanju habang ninanakaw nito ang proyekto.
Sa puntong iyon, hindi na kayang magmataas ni Hanju. Ikinatwira ni Hanju na ginamit lang niya yon bilang reference, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit naroon si Samdal. Ang gustong itanong ni Samdal ay kung siya ba ang dahilan kung bakit tinangka ni Hanju na wakasan ang sarili niyang buhay. Talagang gustong malaman ni Samdal kung bakit iyon ginawa ni Hanju. Matagal na niyang itinatanong iyon sa sarili. Habang mas iniisip niya ito, lalo siyang nalilito dahil hindi niya kailanman sinaktan o minamaltrato si Hanju. Inamin ni Hanju na siya ang may kagagawa ng lahat. Habang nagulat si Samdal, ngumiti si Hanju ng mapanghamon. Nang marinig ng lahat ang sigaw ni Samdal, sumugod si Cheon Chonggi upang pigilan siya. Dumating din si Yongpil at itinulak ang kamay ni Chonggi palayo kay Samdal. Kaagad pagkatapos, direktang pinagalitan ni Yongpil si Chonggi at pagkatapos ay hinila si Samdal palayo. Paglabas nila, hindi napigilan ni Samdal ang pag-iyak dahil sa sobrang galit at sakit. Sumandal siya sa balikat ni Yongpil at umiyak ng malakas. Nakita rin ito ni Buo Sangdo at napagtanto niyang huli na siya. Samantala, nais pa ring ipagpatuloy ni Hanju ang proyekto. Ngayon, balak niyang palabasin na si Samdal ang nagnakaw ng ideya. Maya-maya, binuksan ni Samdal ang pinto at pumasok. Nais niyang ibigay ang buong proyekto kay Hanju. Gusto niyang makita kung ano ang magagawa nito sa mga ninakaw na bagay. Kasabay nito, pinasalamatan ni Samdal si Hanju at ang kasuklam-suklam nitong kasintahan sa pagbibigay sa kanya ng mahalagang aral. Samantala, nakita ni Go Mijia ang kamera at patuloy na iniisip ang kanyang anak. Mula pa noong estudyante si Samdal, mahal na niya ang photography. Nakiusap siya sa kanyang ina na bilhan siya ng kamera. Kahit alam ni Mijia na mahirap ang propesyong ito, hindi niya napigilan ang hilig ng kanyang anak. At ang katotohanan ay eksakto sa kanyang inaasahan. Matapos pumunta si Samdal sa lungsod upang sundan ang kanyang pangarap, nakaranas siya ng matinding pressure. Maraming beses siyang umiyak at sinabi kay Yongpil na gusto na niyang umuwi. Sa bawat pagkakataon, laging nandyan si Yongpil upang aliwin siya. Handa rin siyang umalis sa lungsod para sumama sa kanya. Ngunit panandali ang hangarin lamang iyon ni Samdal. Ayaw niyang umuwi bilang isang kabiguan. Kaya sa sumunod na panahon, walang humpay siyang nagsikap. Sa kabila ng lahat ng hirap, naniniwala pa rin siya na balang araw ay magtatagumpay siya. Ngunit nang makamit niya ang kanyang layunin, dumating ang sakuna. Dahil sa mga gawa-gawang kasinungalingan ni Hanju, nawala ang lahat kay Samdal. Ngayon, nakaupo siya at umiiyak sa isang pamilyar na lugar, isang lugar kung saan palagi niyang nararamdaman ang presensya ni Yongpil. Lumapit si Yongpil upang damayan siya sa kanyang kalungkutan. Doon, nagtataka si Yongpil kung bakit hindi naghiganti si Samdal kay Hanju. Ipinaliwanag ni Samdal na ganoon na talaga siya. Palagi niyang kinikimkim ang kanyang galit at nagpapanggap na maayos at matatag. Iyon ang dahilan kung bakit nagtagumpay siya sa kanyang karera. Ngunit ngayon, pakiramdam ni Samdal ay nawawala siya. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin bukod sa photography dahil iyon lamang ang kanyang pangarap. Pinayuhan siya ni Yongpil na huwag pilitin ang sarili na maging si Yunhai. Dapat siyang bumalik sa pagiging Samdal na dati niyang sarili at hanapin ang pangalawang pangarap na napalampas niya. Kinabukasan, inayos ni Samdal ang lahat. Ang kanyang pangarap na maging isang sikat na litratista ay pansamantala niyang isinantabi. Mula noon, nais niyang maging ibang tao. Sa mga nakaraang araw, napansin ni Mijia na palaging kasama ni Samdal si Yongpil. Hinanap niya si Samdal upang tanungin kung may nararamdaman pa siya para kay Yongpil. Itinanggi ito ni Samdal, ngunit nang tumingin si Mijia sa kanyang mga mata, tila naunawaan niya ang katotohanan. Samantala, tinanong din ni Sangdo si Yongpil ng parehong bagay. Nag-alinlangan si Yongpil at hindi agad nagsabi ng totoo. Inamin ni Sangdo na gusto rin niya si Samdal. Matagal na niya itong nagustuhan kahit noong sila pa ni Yongpil. Hindi niya sana ito sasabihin, ngunit tuwing nakikita niya si Yongpil, nakakaramdam siya ng konsensya. Nais niyang malaman kung ano ang mararamdaman ni Yongpil kung liligawan niya si Samdal. Sinabi ni Yongpil na wala itong problema. Nagulat si Sangdo sa sagot na yon. Ngunit hindi ito ang unang beses na sinabi niya ang tungkol sa nararamdaman niya. Sa tuwing nalalasing siya, paulit-ulit niya itong sinasabi kay Yongpil, ngunit hindi niya ito naalala. Para kay Yongpil, walang mali sa pagmamahal. Hindi kailangang humingi ng pahintulot ang sinuman para magmahal. Hindi naman ninakaw ni Sangdo si Samdal, kaya wala itong dapat ipag-alala. Ngunit nang tumingin si Sangdo sa mga mata ni Yongpil, naunawaan niya na mahal pa rin ito si Samdal. Habang pauwi, nakita ni Yongpil ang dalawang pusa sa ilalim ng isang puno. Naalala niya ang mga magagandang alaala nila ni Samdal. Minsan, nabasa sila sa ulan dahil ibinigay nila ang kanilang payong sa mga pusang iyon. Sa parehong daan din na iyon naganap ang kanilang unang halik. Hindi kayang kalimutan ni Yongpil si Samdal at hindi rin niya kayang tumigil sa pagmamahal dito. Samantala, narinig ng ama ni Yongpil na bumalik na si Samdal sa nayon na ikinagulat niya. Kinaumagahan, pumunta siya sa silid ng kanyang anak upang tingnan kung may komunikasyon pa ito kay Samdal, ngunit wala siyang nakitang kahina-hinala. Noong araw na yon, lihim na pumunta ang dating asawa ni Jindal sa kanyang bahay. Ngunit nang makita niya si Jindal, naguluhan siya. Sinabi niyang napadaan lamang siya, ngunit alam na ni Jindal kung ano talaga ang iniisip nito. Sa totoo lang, ayaw siyang iwan ng kanyang dating asawa, ngunit napipilitan lamang ito dahil sa kanyang pamilya. Samantala, nakasalubong ni Yongpil si Samdal na naghahanda para pumunta kung saan. Napangiti siya nang malaman niyang pupunta ito sa Jeju Trail upang hanapin muli ang sarili. Hindi inaasahan ni Yongpil na ganoon pa rin ka-inosente si Samdal. Para sa kanya, hindi na nito kailangang pumunta sa malayo dahil ang hinahanap nito ay nasa loob lamang niya. Hindi nagtagal, narating ni Samdal ang pinakamataas na tuktok ng Jeju Island.
Umupo siya at in-enjoy ang magandang tanawin kasama ang grupo. Pagkatapos, bumaba sila ng bundok. Nang gumabi, sabay-sabay silang kumain sa restaurant ni Sangdo. Doon, nagulat si Samdal nang makita si Sangdo na sinasaktan ng kanyang nakatatandang kapatid. Labis na nagalit si Sangdo dahil madalas umuwi ang kanyang kapatid para humingi ng pera sa kanilang mga magulang. Sinisi ni Sangdo ang sarili dahil pakiramdam niya ay lagi siyang mukhang kawawa sa harap ni Samdal. Noong mahirap pa ang kanilang pamilya, madalas siyang kumuha ng pagkain mula sa kanyang mga kaibigan. Nauunawaan ni Samdal ang kanyang sitwasyon at kusa pa niyang ibinibigay ang bahagi ng kanyang pagkain. Nahihiya si Sangdo noon, ngunit hindi siya sinisi ni Samdal. Ipinagmamalaki pa rin niya si Sangdo noon at hanggang ngayon. Iba na ang buhay ni Sangdo ngayon. Nais ni Samdal na mag-isip siya ng mas positibo, ngunit ayaw ni Sangdo na siya ang inaalo. Sa halip, sinabi nitong gusto niyang siya ang umalo kay Samdal. Kinabukasan, lumabas si Samdal at nakita ang ama ni Yongpil. Agad niya itong iniwasan. Nasaksihan ito ng kanyang ina mula sa loob ng bahay. Hindi nagtagal, pumunta si Samdal sa botika at doon niya nakasalubong si Yongpil. Alam ni Yongpil na siguradong masakit ang mga paa ni Samdal matapos umakyat ng bundok, kaya binilhan niya ito ng gamot. Pagkatapos uminom ng gamot ni Samdal, inihatid siya ni Yongpil pauwi. Pagdating nila, nagulat sila nang makita ang ama ni Yongpil na naghihintay sa gate. Ito ang taong tumutol sa kanilang relasyon noon. Kahit na umiyak at nakiusap si Samdal sa ama ni Yongpil, wala itong epekto. Pagbalik sa kasalukuyan, yumuko si Samdal sa ama ni Yongpil at tahimik na pumasok sa bahay. Nauunawaan ni Gomija ang nararamdaman ng kanyang anak, ngunit wala siyang magawa para tulungan ito. Nang gabing iyon, tinanong ni Yongpil ang kanyang ama tungkol kay Samdal. Nanatili pa rin ang galit nito kay Samdal. Nang marinig ito, tahimik na umalis si Yongpil, alam niyang hindi niya makukumbinsi ang kanyang ama. Kinabukasan, pagdating ni Yongpil sa diving site, nakasalubong niya si Mija, na tinatawag niyang nanay. Tinanong niya kung galit ba ito sa kanya at kung may nagawa ba siyang mali. Tiniyak ni Mija na wala. Natuwa si Yongpil at umalis na magaan ang loob. Nang dumating si Mija, parehong tumakbo sina Yongpil at Sangdo para tulungan siya. Namangha ang lahat sa kanilang ginawa. Habang naghahanda si Mija ng kanyang diving gear, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib. Sinubukan niyang itago ito dahil ayaw niyang mag-alala si Yongpil. Pagkatapos, bumalik si Yongpil sa Meteorological Center. Sa pamamagitan ng kamera, napansin niyang may kakaiba dahil hindi na niya makita si Mija. Sa oras na yon, unti-unting lumulubog si Mija sa dagat dahil sa sakit sa dibdib. Sa kabutihang palad, nahila siya ng isang kapitbahay pabalik sa ibabaw ng tubig. Nakahinga ng maluwag si Yongpil nang makita siyang umahon. Pagkatapos makabalik sa pampang, sinabi ni Mija na ayos lang siya. Nagtaka ang lahat kung bakit siya naging pabaya. Kasabay nito, dumating si Samdal at tinulungan ang kanyang ina na buhatin ang sako ng mga kabibe, ngunit hindi niya ito mabuhat. Sa daan pauwi, mahigpit niyang niyakap ang kanyang ina. Nauunawaan niya kung gaano kahirap ang trabaho nito at paulit-ulit niya itong pinipilit na tumigil. Ngunit ayaw ni Mija na umasa lamang sa kanyang mga anak. Gusto niyang magtrabaho at kumita ng sarili niyang pera. Pagdating sa bahay, nakaramdam muli siya ng matinding sakit sa dibdib, ngunit nagkunwari siyang ayos lang para hindi mag-alala si Samdal. Gaya ng dati, nagtabi si Mija ng ilang kabibe para sa pamilya ni Yongpil, ngunit itinapon lamang ito ng ama ni Yongpil. Nang gabing iyon, tinanong ni Samdal ang kanyang ama tungkol sa schedule book ng appointment. Nagsinungaling ito at sinabing para iyon sa kapitbahay na kailangan niyang samahan sa doktor. Itinago niya kay Samdal ang katotohanang may sakit ang kanyang ina. Pagkatapos nito, pumunta si Samdal sa bahay ni Yongpil upang makipagkita sa kanya. Sakto namang kakarating lang ni Yongpil at hindi pa ito nakababa ng sasakyan. Nais ni Samdal na tanungin siya tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Hindi niya alam kung may sakit ito at pumunta na sa ospital. May kutob si Samdal na may problema sa kalusugan ang kanyang ina, ngunit sinabi ni Yongpil na hindi siya sigurado. Samantala, nakipagkita ang dating asawa kay Jindal. Nagtaka siya kung ang batang babaeng madalas nakasama ni Jindal ay anak nila, ngunit nilinaw ni Jindal na pamangkin niya yon. Kasabay nito, pinayuhan niya ang dating asawa na bumalik at iligtas ang kumpanya nito at huwag nang sayangin ang oras sa pagpunta roon. Nang lumabas ang ama ni Jindal, tahimik nang umalis ang kanyang dating asawa. Hindi sinabi ni Jindal sa kanyang ama na yon ang kanyang ex-husband. Samantala, alam ni Yongpil na palaging itinatapon ng kanyang ama ang mga kabibeng ibinibigay ni Mija, kaya pinupulot niya ang mga ito upang lutuin. Para sa kanya, iyon ay tanda ng paggalang at paghingi ng tawad. Nang araw na yon, isinama ni Yongpil si Samdal upang magparehistro sa isang weather photography exhibition. Sinabi ni Samdal na nais niyang lumipat mula sa fashion photography patungo sa landscape photography ng kanyang sariling bayan. Hindi nagtagal, bumalik si Yongpil sa kanyang opisina at napansin niyang napakasama ng panahon. Mas nakakabahala pa na walang kamalay-malay ang mga lokal at patuloy pa ring sumisisid sa dagat. Muling nakaramdam ng sakit sa dibdib si Mija, parehong sintomas ng dati. Umahon na ang ibang mga tao, ngunit hindi na makita si Mija. Nakatanggap din ng ulat ang team ni Yongpil. Sinuri niya ito ngunit hindi pa rin niya makita si Mija, kaya agad niyang kinontak ang rescue team upang magsagawa ng masusing paghahanap. Nataranta si Samdal nang malaman niyang ang nawawala ay ang kanyang ina. Kasabay nito, alam ni Yongpil na may sakit sa puso si Mija, ngunit itinago niya ito kay Samdal. Agad na tumakbo si Samdal upang hanapin ang kanyang ina. Samantala, ipinaalam ng isang kapitbahay kay Jindal at sa bunsong kapatid at agad silang nagpunta upang hanapin ang kanilang ina.
Laking gulat ng kanilang ama nang malaman ang pagkawala ng kanyang asawa. Pagdating niya, naroon na ang kanyang 3 anak na babae. Noon, magkaibigan sina Midja at ang ina ni Yongpil at madalas silang magkasamang sumisid. Ngunit isang trahedya ang nangyari, namatay ang ina ni Yongpil matapos ang isang diving trip kasama si Midja. Labis na nasaktan si Yongpil at ang kanyang ama at hindi mapigilang umiyak. Si Midja rin ay nagdalamhati at hindi makapaniwala sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Dahil sa insidenteng iyon, nagtanim ng matinding galit ang ama ni Yongpil kay Midja dahil iniisip niyang ito ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Sa kasalukuyan, natagpuan ng rescue team si Midja at agad siyang dinala sa emergency room. Inanunsyo ng mga doktor na mayroon siyang sakit sa puso. Kinumpirma ito ng kanyang asawa na ikinagulat ng kanilang 3 anak. Hindi nagtagal, nagkamalay si Midja na nagbigay ng ginhawa sa lahat. Pinagalitan ni Samdal si Yongpil dahil itinago nito ang kalagayan ng kanyang ina, ngunit iyon ang kagustuhan ni Midja. Bahagi rin ng dahilan ang paglipat ni Samdal sa lungsod para sa trabaho, dapat sana ay nanatili siya sa tabi ng kanyang ina. Nais ni Yongpil na muling mahanap ni Samdal ang dati niyang sarili at bahagi nito si Midja. Matapos gumaling, agad gustong umuwi ni Midja kahit tutol ang lahat. Nang marinig ito ng kanyang asawa, sumugod ito at pinagalitan siya. Mula ngayon, gusto niyang sundin ni Midja ang kanilang mga anak. Nagulat ang 3 magkakapatid dahil ngayon lang nila narinig na sumigaw ang kanilang ama sa kanilang ina, ngunit hindi pa rin nila napigilan si Midja. Pagkatapos, inihatid ni Yongpil ang pamilya ni Midja pauwi. Masaya ang buong kapitbahayan na makitang maayos na siya. Pinayuhan nila si Midja na magpahinga na lamang at sila na ang bahala sa kanyang mga gawain. Samantala, naglalakad ang ama ni Yongpil nang makakita siya ng isang pamilyar na lifebuoy. Nagtanong siya at nalaman niyang iyon ay kay Midja. Naalala niya na nakita na niya ang telang iyon sa silid ng kanyang anak. Pag-uwi niya, hinanap niya ito ngunit wala na. Nang makauwi si Yongpil, inilabas ng kanyang ama ang tela at kinompronta siya. Labis itong nagalit nang malaman na ginamit iyon ni Yongpil upang balutin ang lifebuoy ni Midja. Hindi nagtagal, sinabi ng ama ni Yongpil na mag-empeke siya para sa isang business trip sa Seoul. Ayaw na niyang makita ang kanyang anak na malapit sa pamilya ni Samdal. Ngunit sumigaw si Yongpil at sinabing walang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang ina. Inamin din niyang hindi niya kailanman kinamuhian si Midja. Lubos na nasaktan si Yongpil sa pagkawala ng kanyang ina, ngunit hindi siya tulad ng kanyang ama na naghahanap ng masisisi. Samantala, umiinom si Samdal kasama ang 2 kaibigan. Narinig niya ang usapan tungkol kay Yongpil kung paano nito isinuko ang pangarap na pumunta sa Switzerland dahil sa kanya at kay Midja. Nalaman din niya na 8 taon nang hindi natutuloy iyon dahil sa kanila. Ang ginawa ni Yongpil na paglalagay ng telang may bulaklak sa lifebuoy ni Midja ay sinadya. Gusto niyang maging kapansin-pansin ang lifebuoy sa mga kamera ng Meteorological Center. Ginawa niya ito araw-araw sa loob ng 8 taon kaya nailigtas si Midja sa tamang oras. Labis na nagulat si Samdal nang marinig ito. Kasabay nito, nakatanggap ng tawag si Yongpil mula kay Sumin. Ipinaalam ni Sumin na umalis si Samdal matapos ang sinabi ni Jungtae. Agad na hinanap ni Yongpil si Samdal sa kung saan-saan. Lasing na lasing si Samdal at sinisisi ang sarili. Tinanong niya si Yongpil kung bakit nito isinuko ang kanyang pangarap dahil sa kanyang ina. Bakit lagi itong nag-aalala para sa kanya? Ngunit hindi maipaliwanag ni Yongpil dahil para sa kanya, si Samdal ay isang taong hindi niya kayang mawala. Ang pag-alis ni Samdal papuntang lungsod ay dahil sa kanya. Ang paglayo niya sa kanyang mga kaibigan ay dahil din sa kanya. Ayaw niyang makaapekto sa buhay ni Yongpil. Ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Yongpil noon ay para protektahan ang 2 pamilya. Hindi kayang talikuran ni Yongpil ang kanyang ama at ayaw rin niyang makita si Midja na nasasaktan dahil sa kanyang ama. Matapos marinig ito, tahimik na umalis si Samdal, ngunit hinawakan siya ni Yongpil at pinigilan. Kaagad niya itong hinalikan, isang halik na may kasamang luha. Pag-uwi ni Yongpil, nakaimpake na ang kanyang mga gamit. Umalis siya at nagpalipas ng gabi sa bahay ni Jungtae. Kinabukasan, nagising si Samdal na bahagya pa ring lasing. Bigla niyang naalala na nasabi niya kay Yongpil ang lahat noong nakaraang gabi, at siya pa ang unang umamin ng kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung paano haharapin si Yongpil. Pagkatapos nito, bantay sarado ng 3 magkakapatid ang kanilang ina upang pigilan itong sumisid muli. Samantala, itinago ng pamangkin ang diving suit ni Midja. Habang nakaupo sa kanyang silid, palihim na sumisilip si Samdal sa bahay ni Yongpil. Hindi pa niya alam na pinalayas na ito ng kanyang ama. Bigla, nakatanggap si Samdal ng tawag mula sa Meteorological Office. Inaanyayahan siya para sa isang weather photography exhibition contest. Pagdating niya roon, naroon na si Yongpil. Nakaramdam siya ng hiya dahil sa nangyari kagabi. Ang entry ni Samdal ang nakakuha ng pinakamaraming boto mula sa audience, kaya siya ang napiling Photographer of the Year. Nang banggitin ni Yongpil ang nangyari kagabi, agad itong itinanggi ni Samdal. Sinabi niyang wala siyang maalala at baka kung ano lang ang nasabi niya dahil sa kalasingan. Pagkatapos nito, mabilis siyang umalis, labis na nahihiya at hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Nang gabing iyon, nakipagkita si Buo Sangdo kay Yongpil. Doon, inamin ni Sangdo na hindi pa siya sumusuko kay Samdal. Nagdeklara siya ng laban, maglalaban sila ng patas para sa puso ni Samdal. Kinabukasan, inayos ni Samdal ang lahat upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ayaw na niyang sunduin pa siya ni Yongpil, kaya bumili siya ng bagong kotse. Ngunit iginiit pa rin ni Yongpil na samahan siya dahil konektado rin ang kanyang trabaho dito. Nais ni Samdal na makahanap ng lugar na may magandang tanawin para sa kanyang photography, ngunit nagulat siya nang malaman na naging tourist spot na ito.
Dahil sa dami ng tao, hindi niya makuha ang buong eksena. Pumasok sila sa isang gubat at nakakita ng magkasintahang kumukuha ng wedding photos. Naalala nito ang kanyang dating trabaho at bahagya siyang nalungkot dahil hindi na niya ito magawa. Biglang nakiusap ang isang mag-asawa kay Samdal na kunan sila ng larawan at pumayag siya. Namangha ang mag-asawa sa ganda ng kanyang mga kuha at pinuri siya. Hindi nagtagal, marami pang couples ang lumapit upang magpakuha ng larawan sa kanya. Habang pauwi, nakita ni Samdal ang napakagandang sunset. Pinahinto niya ang sasakyan upang pagmasdan ito. Magkasama nilang pinanood ang napakagandang tanawin, matagal na rin mula nang huli nilang makita ang ganoong kagandang langit. Samantala, patuloy na hinahanap ni Sangdo si Samdal. Paulit-ulit siyang tumatawag ngunit hindi siya makontak. Maya-maya, nakita niya si Nayompil at Samdal sa malayo. Naalala niya ang gabing nakita niya silang maghalikan. Muli, huli na naman siya. Tahimik siyang umalis, puno ng pangamba. Sa taas, muling binanggit ni Yompil ang nangyari noong gabing iyon. Sinabi niyang umamin si Samdal ng kanyang nararamdaman. Nalito si Samdal at inakala niyang epekto lamang iyon ng alak, ngunit hindi ganoon ang tingin ni Yompil. Nais sana ni Samdal na umalis, ngunit hinawakan siya ni Yompil. Sinabi nitong gusto niya siyang halikan kapag siya ay ganap ng matino upang makumpirma ang kanyang tunay na damdamin. Ngunit ayaw ni Samdal na maulit ang nangyari noong gabing iyon. Nahihiya siyang tumakbo palayo at hindi pinansin ang mga tawag ni Yompil. Tumakbo siya papunta sa isang malapit na bodega at isinara ang pinto. Nanatili siyang nahihiya dahil patuloy na binabanggit ni Yompil ang halik na iyon. Nakatayo si Yompil sa labas, walang magawa, paulit-ulit na tinatawag si Samdal, ngunit ayaw nitong buksan ang pinto. Tahimik silang nakaupo, pinaghiwalay lamang ng isang pinto. Samantala, nakikipagpulong ang dating asawa ni Jindal, si Kung Ho, sa mga taga-baryo. Nais niyang mag-invest upang magtayo ng amusement park sa Samdalri Island. Nang marinig ito ni Midja, labis siyang nagalit at gustong saktan ang kanyang dating manugang, ngunit napigilan siya ng iba. Nang gabing iyon, nakipagkita ng pribado ang ama ni Jindal kay Kung Ho. Binanggit niya ang nakaraan, kung paano niya tinutulan ang kasal nina Jindal at Kung Ho dahil alam niyang hindi magiging masaya ang kanyang anak sa isang mayamang pamilya. Nangako noon si Kung Ho na kahit itakwil siya ng kanyang pamilya, poprotektahan pa rin niya si Jindal, ngunit hindi niya ito natupad. Noong panahong iyon, hindi na kinaya ni Jindal ang pang-aabuso ng kapatid at ina ng kanyang asawa, kaya inilantad niya ang iligal na gawain ng kanilang kumpanya. Hindi nagawa ni Kung Ho na ipagtanggol siya at piniling panigan ang kanyang pamilya kahit ayaw niya. Samantala, tinanong ni Midja si Jindal kung bakit nakikipagkita pa rin ito sa dating asawa. Itinanggi ito ni Jindal at sinabing minsan lang silang nagkita mula nang bumalik siya sa kanilang bayan. Pinayuhan siya ni Midja na kung sakaling magkita silang muli, sabihin nitong hindi siya papayag na ibigay kahit isang pulgada ng lupa ng isla sa kumpanya ng pamilya nito. Kasabay nito, nanatiling nakaupo si Nayompil at Samdal hanggang sa gumabi. Paulit-ulit siyang pinapauwi ni Yompil, ngunit hindi siya sumasagot. Doon, lantaran na inamin ni Yompil ang kanyang nararamdaman, kahit lumipas ang panahon, hindi niya napigilang mahalin at miss si Samdal. Matapos mag-isip, binuksan ni Samdal ang pinto at hinarap si Yompil. Tinanong niya kung kaya ba nitong maging sandigan niya. Tiwalang sinabi ni Yompil na kaya niya. Kinabukasan, nagulat ang lahat nang makita si Kung Ho na natutulog kasama ang ama ni Samdal sa bahay. Lasing na lasing sila mula sa pag-inom noong gabi kaya wala silang kamalay-malay. Nang araw ding iyon, tumawag si Miran kay Samdal at sinabi ang kabiguan ni Hanju sa proyekto. Umalis ang lahat ng staff at models dahil sa pagiging walang kakayahan at kayabangan nito. Tinanggal din si Hanju sa proyektong ninakaw niya kay Samdal. Sa puntong iyon, tinanong ni Miran ang tungkol sa scarf na dati ipinapatapon ni Samdal. Samantala, pinilit ni Hanju na isuot ito ng mga modelo sa shoot. Hindi maintindihan ni Samdal kung bakit, ngunit wala na itong halaga sa kanya ngayon dahil hindi na siya nakakapit sa nakaraan. Samantala, nakikipagtalo si Sangdo sa kanyang ina dahil sa mga chismis tungkol kina Samdal at Yompil. Kahit hindi niya sinasabi, nasasaktan siya dahil pakiramdam niya lagi siyang nahuhuli. Umalis siya ng galit sa kanilang restaurant. Maya-maya, nakita niya sina Yompil at Samdal sa malayo. Naupo sila sa isang pamilyar na lugar upang mag-usap. Nais makipag-usap ni Sangdo ng pribado kay Yompil. Para sa kanya, palaging kinukuha ni Yompil ang mga bagay mula sa kanya, kahit noong nakaraan, mas mataas man ang marka niya, hindi siya naging class president. Hindi man niya direktang sabihin, ipinapahiwatig niya ang tungkol sa nararamdaman ni Samdal ngayon. Nang makita ni Samdal ang matinding pagtatalo nila, hindi na siya nakatiis. Kasabay nito, dumating sina Kyungtae at Sumin upang magbalita. Ang dalawang grupo ng mga babaeng diver ay malapit ng mag-away. Pinangunahan ni Midja ang protesta laban sa amusement park, habang ang kabilang grupo ay sumusuporta rito. Nagkagulo ang dalawang panig. Agad na sumugod si Samdal at ang kanyang mga kaibigan upang pigilan ang gulo. Kalaunan, naawat din ang labanan. Pagkatapos, nakipagkita ng pribado si Jindal kay Kung Ho at pinagsabihan ito. Sinabi niyang ayaw niyang maulit ang nangyari at inutusan niya itong itigil ang proyekto. Ngunit lumabas na ginawa iyon ni Kung Ho para sa pamilya ni Jindal, gusto niyang pigilan si Midja sa pagsisid. Nagulat si Jindal nang marinig ito. Alam ni Kung Ho ang kondisyon ng puso ni Midja at nagpakonsulta pa siya sa doktor tungkol dito. Natakot siya na malagay sa panganib ang buhay nito kaya niya naisip ang plano. Pakiramdam ni Jindal ay wala na silang ugnayan, kaya nagtaka siya kung bakit ginawa iyon ni Kung Ho. Alam niyang magkakaproblema ito sa sariling pamilya, ngunit hindi na iyon mahalaga kay Kung Ho.
Gusto niyang gawin ang lahat upang makabawi kay Jindal dahil para sa kanya, ito pa rin ang pinakamahusay na asawa. Nang gabing iyon, lumabas sina Samdal at Yongpil upang kumuha ng mga larawan ng night landscape. Doon nalaman ni Samdal na umalis na si Yongpil sa kanilang bahay. Tinanong ni Samdal kung siya ba ang dahilan nito. Hindi sumagot si Yongpil. Wala na sa kanya ang dahilan ng kanilang paghihiwalay noon. Para kay Yongpil, ang mahalaga ngayon ay malampasan nila ang lahat ng pagsubok ng magkasama. Pagkatapos, hinalikan ni Yongpil si Samdal, isang matamis na halik na parang walang pakialam sa paligid. Nais niyang ipagpatuloy ang kanilang kwento ng pag-ibig. Agad silang naghawakan ng kamay, parang mga taong muling umibig sa isa't isa. Ang simpleng paghawak na iyon ay puno ng damdamin matapos ang napakahabang panahon ng pagkakalayo. Napansin ni Yongpil na nagugutom si Samdal, kaya dinala niya ito sa tindahan ni Jung para kumain ng instant noodles. Pagkatapos kumain, agad na nakatulog si Samdal sa sobrang pagod. Tahimik na umupo si Yongpil sa tabi niya at minasahe ang kanyang mga paa, dahan-dahang ginagawa ito upang makatulog siya ng maayos. Samantala, hinahanap ni Mijia si Samdal dahil gabi na at hindi pa ito umuwi. Alam niyang madalas silang nagtitipon sa tindahan ni Jung. Nang pumasok si Mijia kasama ang ina ni Jung, nagulat sila nang makita sina Yongpil at Samdal na magkatabi sa iisang higaan. Nanatiling tahimik si Mijia at walang sinabi. Tahimik siyang umuwi. Nang tanungin siya ng ina ni Jung, sinabi ni Mijia na matatanda na ang mga bata at kaya na nilang magdesisyon para sa kanilang sarili. Samantala, mahigpit na nagkayakap sina Yongpil at Samdal. Alam ito ni Samdal ngunit wala siyang pakialam, gusto niya ang pakiramdam na nasa piling ng taong mahal niya. Kinabukasan, nang pumasok ang mga staff sa paglilinis, nakita nila ang eksenang iyon. Nagulat si Samdal nang mapagtantong doon siya natulog hanggang umaga. Nakiusap siya sa kanila na huwag itong ipaalam sa iba. Wala naman silang ginawang masama, nakakatulog lang sila dahil sa pagod. Habang paalis si Samdal, tinawag siya ng ina ni Jung. Kinabahan siya nang malaman na naroon din pala ang kanyang ina kagabi. Pag-uwi niya, ipinaliwanag ni Samdal sa kanyang ina na aksidente lang ang nangyari, napagod lang sila ni Yongpil sa pagkuha ng litrato at nakatulog. Ngunit hindi na ito pinansin ni Mijia. Para sa kanya, sapat na ang gulang ng dalawa upang magdesisyon para sa kanilang kinabukasan. Ngunit sa totoo lang, ayaw pa rin niyang mapunta ang kanyang anak kay Yongpil dahil alam niyang gagawin ng ama nito ang lahat upang paghiwalayin sila. Nang araw na yon, nagdala si Samdal ng isang kahon ng kimchi para kay Yongpil. Nahihiya siya at tahimik lang niyang inilapag ito sa mesa, natatakot na baka kainin ito ng mga kaibigan ni Yongpil. Kahit wala siyang sinabi, alam ni Yongpil kung para kanino iyon dahil kahapon, sinabi niyang gustong-gusto niya ng kimchi habang kumakain sila ng noodles. Biglang dumating si Kyung Tae na may dalang masamang balita. Kumakalat sa social media ang video kung saan sinasaktan si Samdal ng ina ni Hanju. Nakita rin ito ni Mijia at nasaktan siya sa nangyari sa kanyang anak. Lumabas na si Hanju ang nag-record at nag-upload ng video upang lalo pang sirain si Samdal. Nagsisi si Samdal, dapat daw ay gumanti siya noon. Nagalit si Yongpil nang malaman ito dahil kinimkim lang ni Samdal ang lahat at nagdusa ng mag-isa. Sinabi niya na hindi siya nag-iisa, nandyan ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at siya. Pag-uwi ni Samdal, pinagalitan siya ng kanyang pamilya. Galit si Jindal dahil hindi nito sinabi ang nangyari. Kung nalaman niya, sana ay pinagsabihan niya ang ina ni Hanju. Nais din ni Mijia na kunin ang numero ng pamilya ni Hanju, hindi niya kayang hayaan na magdusa ang kanyang anak. Ngunit sinabi ni Samdal na ayos lang siya. Ayaw niyang madamay ang kanyang ina, kaya pinili niyang manahimik at tiisin ang lahat. Kinabukasan, pumunta sina Yongpil at Buo Sang-do sa istasyon ng pulisya upang i-report ang pananakit ng ina ni Hanju kay Samdal. Ngunit sinabi ni Officer Do na hindi ito ang tamang oras dahil laban sa kanila ang opinyon ng publiko. Doon nila napagtanto na sina Hanju at Cheon Chonggi ang may kagagawa ng lahat. Pinagsisihan nila na hindi nila naparusahan ang dalawa noon pa sa Seoul. Samantala, papunta sina Hanju at Chonggi sa Jeju Island upang pumili ng lokasyon para sa photoshoot. Alam nilang iyon ang hometown ni Samdal, ngunit hindi nila alam na doon na siya nakatira ngayon. Kalaunan, huminto sila sa tea shop ni Jung Tae. Agad silang nakilala ni Jung at ng kanyang ina, lalo na si Hanju. Dumating din sina Sumin at ang kanyang ina. Sigurado ang lahat na pumunta si Hanju para manggulo kay Samdal. Kasabay nito, dumating si Sang-do at agad pinagalitan ang magkasintahan. Nang makita ang galit ng lahat, mabilis na hinila ni Cheon Chonggi si Hanju at tumakbo palayo. Ipinaalam ni Jung Tae kay Yongpil ang nangyari dahil natatakot siyang balikan nila si Samdal para maghiganti. Matapos makatakas sa mga tao, hindi sinasadyang napadaan ang dalawa sa taniman ng tangerine ni Mijia. Ito na ang pagkakataon ni Mijia para ipaghiganti ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumapit at binuhusan sila ng timba ng suka sa mukha. Dahil dito, nagwala si Hanju. Nagulat si Samdal nang makita ang dalawang taong iyon doon. Agad pinagsabihan ni Mijia si Hanju at sinabi ring gaganti siya sa ina nito dahil sa pananakit kay Samdal. Wala nang nagawa ang dalawa kundi makinig. Kinagabihan, ikinuwento ni Samdal kay Yongpil ang ginawa ng kanyang ina. Tuwang-tuwa si Yongpil nang marinig ito. Natuwa rin si Samdal dahil doon niya na-realize na hindi siya nag-iisa, nariyan ang kanyang ina, mga kapatid, at mga kaibigan na handang ipagtanggol siya. Doon niya lubos na naunawaan ito matapos bumalik sa kanilang lugar. Kung bibigyan man siya ng trabaho sa Seoul, tatanggihan niya ito. Masaya siya sa piling ng mga taong nagmamahal at nagpoprotekta sa kanya. Samantala, nakipagkita ang ama ni Yongpil sa kanyang boss. Hindi niya mapilit si Yongpil na lumipat ng trabaho. Nalaman din niyang napaparusahan si Yongpil at isa sa mga dahilan nito ay si Mijia.
Bukod dito, tinutulungan din ni Yongpil si Samdal sa pagkuha ng weather photos. Dahil dito, hindi na nakatiis ang kanyang ama at agad pumunta sa bahay ni Jungtae. Doon, pinagalitan niya si Samdal at sinabing 8 taon na ang nakalipas ay pinakiusapan niya itong hiwalayan si Yongpil, ngunit ngayon ay bumalik na naman siya. Nabigla si Yongpil nang marinig ito, hindi niya inaasahang ang sarili niyang ama ang lumapit kay Samdal para paghiwalayin sila noon. Hindi na napigilan ni Yongpil ang sarili nang patuloy na sisihin ng kanyang ama ang ina ni Samdal sa pagkamatay ng kanyang asawa. Para kay Yongpil, ang kanyang ama ang dahilan kung bakit siya nagdurusa. Samantalang si Samdal ay umiiyak kahit wala siyang kasalanan. Hinila ni Yongpil si Samdal palabas sa harap ng kanyang ama. Sa labas, pinagsabihan niya si Samdal kung bakit hindi nito sinabi ang lahat sa kanya noon. Ngunit hindi iyon magawa ni Samdal dahil alam niyang ang ama na lang ang natitira kay Yongpil. Ayaw niyang mag-away ang mag-ama dahil sa kanya. Matapos ang kanilang paghihiwalay, hindi tumigil si Samdal sa pag-isip kay Yongpil. Nakipagrelasyon siya sa iba para makalimot, ngunit hindi niya nagawa. Ganito rin ang naramdaman ni Yongpil, sa loob ng 8 taon, minahal niya si Samdal ng tahimik. Lagi niyang iniisip na may dahilan kung bakit ito umalis. Ngayong malinaw na ang lahat, sinabi ni Yongpil na wala nang kailangang gawin si Samdal kundi maghintay. Siya na ang gagawa ng paraan para makumbinsi ang kanyang ama at muling mapagsama sila. Nang makita ni Midja ang lungkot sa mukha ng kanyang anak, naunawaan niyang may problema sila ni Yongpil. Hindi niya ipinagbawal ang relasyon ng dalawa. Sa halip, hinikayat niya si Samdal na sundin ang kanyang puso. Para sa kanya, wala silang ginawang mali, siya ang may kasalanan. Sa loob ng mahabang panahon, sinubukan niyang makipag-ayos sa ama ni Yongpil. Nagdadala siya ng pagkain kahit alam niyang itinatapon lang ito. Ginagawa niya ito para mailabas ng lalaki ang galit nito sa kanya. Samantala, sinuportahan ni Cho Jindal at ng kanyang kapatid ang proyekto ni Kong Ho upang hindi na mahirapan ang kanilang ina sa pagsisid. Nang malaman nito ni Midja, nagalit siya at agad dinala ang kanyang 2 anak sa bahay upang kausapin. Ipinaliwanag ni Jindal na gusto lang ng pamilya na magpahinga na si Midja dahil tumatanda na ito. Ngunit iginiit ni Midja na malakas pa siya at hindi dapat alalahanin. Gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, hindi lamang dahil sa hilig niya, kundi dahil may mahalaga siyang alaala sa dagat. Samantala, nag-aaway sina Hanju at Cheon Chonggi. Alam ni Chonggi na nagsinungaling si Hanju tungkol sa tangkang pagpapakamatay. Ngunit para kay Hanju, wala ring pinagkaiba si Chonggi dahil siya ang nagtaksil kay Samdal. Nang araw na yon, muling pumunta si Midja sa ama ni Yongpil. Hinayaan niyang ilabas nito ang galit. Ang tanging hiling niya ay huwag nitong hadlangan ang pagmamahala ni Yongpil at Samdal. Naniniwala si Midja na kung buhay pa si Midja, hindi nito gugustuhing makita si Yongpil na nagdurusa. Nang marinig ng ama ni Yongpil ang pangalan ng kanyang asawa mula kay Midja, labis siyang nagalit. Ngunit hindi lang siya ang nasasaktan din si Midja sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Namimiss niya si Midja tulad ng pagkamiss nito. Umuwi si Midja at hinanap ang mga lumang alaala, mga bagay na may kaugnayan sa kanya at sa ina ni Yongpil. Sa buong panahong iyon, walang araw na hindi niya naalala ang kanyang matalik na kaibigan. Samantala, nalaman ni Samdal na palihim siyang sinusuportahan ni Yongpil sa lahat ng oras. Maging ang dati niyang kanseladong eksibisyon ay pinuntahan ni Yongpil. Labis na naantig si Samdal sa ginawa nito. Tahimik at lihim siyang binabantayan ni Yongpil sa bawat galaw niya. Hindi ito tumigil sa pag-alala at pagmamahal sa kanya. Samantala, alam ni Sumin ang nararamdaman ni Sangdo para kay Samdal. Nagtaka si Sumin kung bakit hindi ito umaamin. Naiintindihan ni Sangdo na kung aamin siya, mapapasama lang si Samdal, kaya pinili niyang mahalin ito ng palihim. Alam niyang wala itong nararamdaman para sa kanya, at kung malalaman ito, masasaktan lang ito at makakaramdam ng guilt. Kaya itinago na lang ni Sangdo ang kanyang nararamdaman. Kinabukasan, inamin ni Samdal sa kanyang ina na nagkabalikan na sila ni Yongpil. Pinayuhan din niya ang kanyang ina na huwag nang makaramdam ng guilt tungkol sa relasyon nila. Sinang-ayunan ito ni Midja. Ang gusto lang niya ay maging totoo ang kanyang anak sa kanyang nararamdaman. Sinabi niya kay Samdal na huwag pilitin ang sarili sa mga bagay na ayaw nito. Pagkatapos, nagdala si Midja ng pagkain sa ama ni Yongpil. Sa pagkakataong ito, hindi niya iniwan sa labas, kundi direkta niyang ibinigay. Naiinis ang ama ni Yongpil na makita siyang muli sa kusina, ngunit wala siyang pakialam. Sinabi ni Midja na kung ayaw nitong kumain, pumasok na lang ito sa loob para si Yongpil ang kumain. Palagi niyang tinuturing si Yongpil na parang sariling anak dahil sa pangakong ginawa nila noon ng ina nito. Iginiit niya na hindi siya ang dahilan ng pagkamatay ng asawa nito. Sa loob ng 20 taon, humingi siya ng tawad at sapat na yon. Mula ngayon, hindi na niya yon gagawin muli. Sa mga sumunod na araw, hindi mapaghiwalay sina Yongpil at Samdal. Hinawakan pa nila ang kamay ng isa't isa sa harap ng ama ni Yongpil bilang patunay ng kanilang damdamin. Hindi nagtagal, kinausap ng ama ni Yongpil ang kanyang anak ng pribado. Tinanong niya kung bakit ginagawa pa rin nito yon kahit tutol siya. Sinabi ni Yongpil na mahal niya si Samdal tulad ng pagmamahal ng kanyang ama sa kanyang ina. Hindi siya mabubuhay nang wala si Samdal at umaasa siyang bubuksan ng kanyang ama ang puso nito. Pagkatapos marinig iyon, tahimik na umalis ang ama niya. Nang araw na yon, biglang nalaman ni Yongpil na hindi pumasok sa trabaho ang kanyang ama. Agad siyang umuwi ngunit hindi ito nakita. Ilang beses siyang tumawag ngunit hindi sumagot. Ipinaalam niya ito kay Samdal. Alam niyang nasa puntod ng kanyang ina ang ama niya dahil doon ito pumupunta kapag malungkot. Gusto ni Samdal na puntahan niya ito, ngunit tumanggi si Yongpil dahil kilala niya ang ugali ng kanyang ama, mahilig itong magtayo ng pader sa sarili.
Kinabukasan, mag-isa na pinuntahan ni Samdal ang ama ni Yongpil. Alam niyang hindi siya nito tunay na kinamumuhian, kaya hindi siya natakot. Bago mamatay ang ina ni Yongpil, mahal din siya nito. Doon, sinabi ni Samdal na hahawakan pa rin niya ang kamay ni Yongpil at maghihintay hanggang tanggapin sila ng ama nito. Matapos marinig ang taos-pusong salita ni Samdal, nagsimulang magbago ang isip ng ama ni Yongpil. Nang habulin niya si Samdal, nakita niya itong kasama ang kanyang anak. Hindi inaasahan, ngumiti siya ng maliwanag at sinabi na hindi na niya hahadlangan ang kanilang pagmamahalan. Hinihiling niyang magkasama sila magpakailanman. Labis na nagulat sina Yongpil at Samdal sa narinig. Samantala, nakita ni Hanju sa balita si Samdal na lumalahok sa isang weather photography exhibition. Agad niyang tinawagan ang media at ipinagpatuloy ang kanyang plano na sirain ang buhay ni Samdal. Nang gabing iyon, dumalaw ang dalawang kasamahan ni Samdal sa kanyang bahay, ngunit wala siya roon. Matapos payagan ng ama ni Yongpil ang relasyon nila ni Samdal, naging hindi na sila mapaghiwalay. Matapos mag-usap ng matagal, naglakad silang magkahawak kamay pauwi. Ngunit ilang segundo matapos silang maghiwalay, nakaramdam ng panghihinayang si Samdal kaya hinila niya si Yongpil papasok sa bahay upang doon matulog. Tahimik silang kumilos upang hindi magising ang lahat. Masayang nagyakapan sina Yongpil at Samdal. Kinabukasan, nagulat ang mga magulang ni Samdal sa kanilang nakita sa kanyang silid. Bigla silang napabangon nang marinig ang sigaw ng ama ni Samdal, kahit pa ipinaliwanag ni Yongpil na wala siyang ginawa kay Samdal. Hinabol siya ng ama ni Samdal sa buong fishing village. Kalaunan, nakilala ni Yongpil si Sangdo na alam na ang tungkol sa kanilang pagbabalikan. Kahit wala namang ginawang mali si Yongpil, nakaramdam pa rin siya ng awkwardness sa harap ni Sangdo, ngunit naintindihan ni Sangdo na kahit anong gawin niya, hindi niya makukuha ang puso ni Samdal. Kaya pinili niyang mahalin ito ng palihim at sapat na yon para sa kanya. Binati rin niya sina Yongpil at Samdal. Nang araw na yon, iniulat ng mga pahayagan na bumalik si Samdal sa photography. Ngunit ibinunyag din nila na ginamit niya ang kanyang dating pangalan na Samdal upang lokohin ang lahat. Nagalit ang publiko at paulit-ulit na tumawag sa meteorological station dahil doon kumukuha ng weather photos si Samdal para sa nalalapit na eksibisyon. Dahil sa pressure ng publiko, napilitan silang palitan siya. Kahit sinubukan ni Yongpil na ipaliwanag na gawa-gawa lamang ang mga balita, walang nangyari. Dahil dito, naunawaan ni Samdal na kailangan niyang umatras. Samantala, matapos pag-isipan ng ama ni Yongpil ang lahat kasama ang kanyang biyenan, pinili niyang patawarin si Midja, ngunit hindi ibig sabihin nito na makakalimutan niya ang kanyang asawa. Di nagtagal, ibinalik niya ang malinis na kaldero kay Midja at pinuri pa ang kanyang luto, kinain niya ang lahat. Alam din niyang palaging naaalala ni Midja ang kanyang asawa, lalo na tuwing sumisisid ito at tuwing nakikita si Yongpil. Sapat na yon para sa kanya upang bitawan ang mga hindi pagkakaunawaan. Samantala, nakipagkita si Jindal kay Kung Ho. Alam niyang pinalayas ito ng pamilya nito dahil sinuway sila para ituloy ang proyekto sa isla. Ginawa iyon ni Kung Ho para kay Jindal at sa kanyang pamilya. Kaya niyang tiisin ang lahat basta mapatawad siya ni Jindal dahil mahal pa rin niya ito. Sa kabilang banda, hindi sinasadyang nadiskubre ni Cheon Chonggi ang lihim ni Hanju. Lumalabas na matagal na itong nakikipag-ugnayan sa mga advertising brand at pinapasuot ang mga modelo ng scarf bilang patagong endorsement kapalit ng pera. Hindi na ito matanggap ni Chonggi at sinisi ang sarili sa pag-iwan kay Samdal para sa isang taong tulad ni Hanju. Nakipaghiwalay siya rito. Nang gabing iyon, pumunta si Chonggi mag-isa sa bahay ni Samdal. Ibinunyag niya na si Hanju ang may gawa ng artikulo laban sa kanya. Ngunit wala na itong pakialam kay Samdal. Lumuhod pa si Chonggi at nagmakaawa na tulungan siya dahil malapit na ang deadline ng proyekto at wala pa siyang tema. Ayaw niyang matanggal sa trabaho kaya hinihiling niyang bumalik si Samdal at tulungan siya. Ngunit wala nang gustong sabihin si Samdal sa kanya. Dumating si Yongpil at sabay silang umalis, hindi pinapansin si Chonggi. Kinabukasan, sinimulan ni Samdal ang sarili niyang proyekto para sa eksibisyon. Gagamitin niya ang pangalang Samdal at kukunan ng larawan ang mga tao at kagandahan ng kanyang bayan. Ngunit hindi niya alam kung saan ito gagawin dahil sinusundan siya ng mga reporter. Kinagabihan, nagkaroon ng ideya si Yongpil. Iminungkahi niyang gawin ang eksibisyon sa mismong nayon nila. Alam niyang pupunta ang mga reporter sa meteorological exhibition para hanapin si Samdal, kaya maaari nilang samantalahin iyon. Lihim nilang gagawin ang eksibisyon ng walang istorbo. Nag-alinlangan si Samdal dahil nasa meteorological center ang kanyang mga larawan, ngunit may plano si Yongpil para makuha ang mga yon. Tulad ng inaasahan, maraming reporter ang nagtipon sa center, hindi alam na kanselado na ang eksibisyon. Samantala, pinangunahan ni Yongpil ang grupo ng mga diver mula sa nayon upang kunin ang mga larawan. Inistorbo ng mga kapitbahay ang mga reporter sa pamamagitan ng ingay, habang palihim namang kinukuha ng grupo ni Yongpil ang mga litrato. Pagkatapos ng operasyon, saka lamang sila umalis. Samantala, hinahanap ng grupo ni Sangdo si Chonggi upang makakuha ng ebidensya laban kay Hanju. Nang kalaunan, nahulog si Chonggi sa kanilang plano at inamin ang lahat ng lihim ni Hanju. Nailabas sa social media ang recording ng kanyang testimonya. Lumabas na gawa-gawa lamang ni Hanju ang mga paratang laban kay Samdal. Mula noon, si Hanju na ang pinagtutuunan ng pansin ng mga reporter. Alam din ito ni Hanju kaya agad siyang humanap ng paraan para makatakas. Matapos maayos ang lahat, tumulong ang buong nayon kay Samdal sa kanyang proyekto. Kinunan niya ng litrato ang lahat ng mga taga-nayon sa dalampasigan. Nais din ng ama ni Yongpil na mapasama sa eksibisyon. Kumpleto ang lahat, sila ang mga taong nag-ambag sa nayon ng mga mangingisda. Mga simpleng trabaho, pamilyar, ngunit napakaganda.
Nais ni Samdal na ang mga mahal niya sa buhay ang unang makakita ng kanyang mga larawan. Hindi na kailangang maghanap pa sa malayo dahil ang magagandang bagay ay nasa paligid lamang. Matapos ang matagumpay na eksibisyon, bumalik sa tahimik na pamumuhay ang lahat. Nakahanap si Haidal ng isang mabuting lalaki at nagsimula silang magplano ng kanilang unang mga date. Ang anak ni Haidal ay nagkaroon na rin ng kumpletong pamilya. Samantala, nag-inuman sina Jindal at Kung Ho. Pagkatapos, bumalik si Kung Ho sa silid ni Jindal upang matulog. Sa kalasingan, hindi nila namalayang muling nagbalik ang kanilang nararamdaman. Tinanggap ni Jindal at pinatawad ang mga pagkakamali ni Kung Ho. Nanatiling maganda ang pagmamahalan ni Yongpil at Samdal. Nagpasalamat si Samdal sa lahat ng ginawa ni Yongpil. Alam niya na may isang pangarap si Yongpil na hindi niya natupad, ang mag-aral sa Switzerland dahil pinili nitong manatili para sa kanyang ina. Ngayon, si Samdal na mismo ang nagsabi na dapat gawin ni Yongpil ang mga bagay na gusto nito, tulad ng patuloy nitong pagsuporta sa pangarap niya sa photography. Kalaunan, pumunta si Yongpil sa Switzerland para mag-aral, habang si Samdal ay bumalik sa Seoul upang ipagpatuloy ang kanyang karera bilang photographer. Nagpatuloy ang kanyang buhay at muling umangat ang kanyang karera. Sa isang malamig na araw ng Pasko, habang nakikita ang ibang magkasintahan, naalala niya si Yongpil. Nagtaka siya kung ano na ang ginagawa nito at bakit hindi ito sumasagot sa kanyang mga mensahe. Hiniling niyang makita ito muli. Habang nagsisimulang bumagsak ang nyebe, natupad ang kanyang hiling. Biglang lumitaw si Yongpil sa likuran ni Samdal. Nagyakapan sila matapos ang mahabang panahon ng pagkakalayo. Hindi makapaniwala si Samdal na naroon siya. Palagi itong dumarating sa tamang oras kapag kailangan niya, ang pinakamabisang luna sa kanyang puso. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.